Magandang gabi po sa bawat isa. Sige po, tayo magsitayo. Hallelujah. Tayo yung bukod pumikit. Hindi tayo magabay sa ating Diyos. O dakila ka, Panginoon. Puri ka namin, O God, sa gabi ito, Panginoon. Salamat sa mga nakalipas na araw at oras kung saan, O Diyos, ay naranasan namin, Panginoon, ang iyong paggabay, ang pag-iingat, ang iyong proteksyon, Panginoon, at ang iyong mga pagbabala sa aming buhay, Panginoon ng Diyos. Salamat po, Panginoon, sa kalakasang pisikal na ito na aming tinataglay, Panginoon, O Lord. At salamat din sa panibagong Miyerkules na ito ng aming midweek service, Panginoon. Tunay, Lord, tinataas namin ang Diyos ng gawain ito. Ikaw maluwalhati, ikaw maitaas, Panginoon, sa gabi ito, sa aming pagpupulit pagsamba, Panginoon, ay kasihan mo, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang aming pag-aawitan, ang aming pagtutugtugan, Panginoon o Diyos. At alam ko po, Panginoon, na narito, o Diyos, ang Banal na Espiritu at nanampalataya kami na siya ang magbibigay sa amin ng bagong kalakasang spiritual, karunungan, o Diyos. At alam din po namin, Panginoon, ng mensahe, Panginoon, na dadalhin ng iyong likod, Panginoon ng Diyos, ay magbibigay sa amin ng iba-ibang kalakasang spiritual, iba-ibang karagdagang karunungan, Panginoon ng Diyos. Dalangin ko na itago mo siya sa iyong likuran, Panginoon o God. Tapian mo ng iyong kamay, Panginoon, yung kapangyarihan ng kanyang mga dila, Panginoon, ang sa gayon o Diyos. Ang mga mensahe sasabihin niya, Panginoon, ay makadurog, Panginoon, sa matitigas na puso, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid na makakapakinig, Panginoon. Ang mga salita mo ito, o Diyos, ang magbigay, Panginoon, ng pagtutuwid, magbigay, o Diyos, ang mga itong pagpapalo, Panginoon, o Diyos, ay tanggapin po ng bawat isa. Hinihiling ko po ang iyong pagkilos mo, Panginoon, maging sa mga internet connection, Panginoon, sa iba-ibang bahay, Panginoon, na sa ngayon, o Diyos, ay makikinig at kasama namin, Panginoon, sa midweek service na ito, Panginoon, maging maayos po ang connectivity, Panginoon, ng internet at maalay makadaloy, Panginoon, ang gawain ito sa kanilang bahay, o Diyos. Ama, maraming salamat po muli, Panginoon. Tunay, Lord, gagala kami, Panginoon, o God, sa gabing ito, Panginoon, at ang lahat nga po, o Diyos, ng kaluwalhati at karangalan ay aming binabalik sa inyo sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Good evening po sa atin pong lahat. Ngitian po natin ang ating pong mga kapatid. Yan po. Purihin po ang Panginoon. Kung tatanungin ko po kayo ngayong gabi na ito, sa mga nagdaang araw, nagutom po ba kayo? Hindi. Sapagkat tunay po na ang Diyos natin ay hindi nagkukulang po sa atin. Hindi siya nagkukulang lagi sapat. Minsan higit pa nga, di ba mga kapatid? Kaya naman, tunay na makapangyarihan po ang ating Diyos. Amen po ba? Tunay siyang dakila, tunay siyang tapat, tunay na hindi tayo pinapabayaan ng ating dakilang Diyos. Sige po, dahil po ang Diyos natin ay mabuti at tapat, ating siyang purihin at dakilain. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan,
Purihan ka, O Diyos, tunay nga, Panginoon, na kailanman hindi kami mag-iisa sa aming buhay na ito, Panginoon. At tunay na hindi ka nagkulang, Panginoon, hindi ka nagbabago sa aming buhay. Kaya naman purihin ka, sambahin ka, hallelujah. O dakilain ka, O Diyos. Kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Sa bawat dalangin ako'y naghihintay sa iyong pangako. Puso'y nagtitiwala, Jesus, ikaw ang aking pag-asa. Salita mo walang hanggan ang aking panghahawakan. Ikaw ang kaligtasan, Jesus, ako'y naniniwala, hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo, di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wakas ang iyong katapatan. Kailanman ikaw ang sandigan ko, walang pabantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Panginoon, sa
Lubos at wakas sa iyong katapatan, hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo, di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas sa iyong katapatan, kailanman ikaw ang sandigan ko. Walang papantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. O sambahin, dakinahin, purihin siya. O salamat, salamat o Diyos, salamat, o salamat. O purihin ka, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, O Diyos. Salamat sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Tunay na kahit kailan hindi ka nagbago, ang pag-ibig mo, Panginoon, ay nananatili, Panginoon, sa aming buhay. Salamat, O Diyos, Panginoon. Salamat, O Panginoon. Wala nga kami masasabi kung hindi papuri at pasasalamat sa iyong pangalan, Panginoon. Tunay na wala kang kapantay, wala kang katulad, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng pagpupuri, ang lahat ng pagsamba ay para sa iyo lamang. Sa iyo namin naalay ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise. So magandang gabi po sa ating lahat. Ayan. So tayo po muna ay dumako sa isang maikling panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabi ito na kami po ay inyong sinamahan, Panginoon, sa aming pagparito, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin, Ama, sa mga provisions mo, Panginoon, Ama, at sa iyong presensya, Panginoon, na kasama namin sa mga oras na ito, Ama. At patuloy po namin hinihingi, Panginoon, ang iyong pagsama sa amin, Ama, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Lord, nagpapalinis po kami, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon. Patawarin niyo po kami, Lord, kung may nakikita po kayo, Panginoon, na karumihan sa aming mga puso, Lord. Linisin mo ito, Ama, at ikaw ang patuloy na maghari sa aming mga puso, Ama. Nagpapabasag kami, Panginoon, sa iyo, Ama. Bigyan niyo po kami ng puso na handang sumunod sa inyo, Panginoon, handang makinig, Panginoon, sa iyong banal na salita, Ama. Bigyan niyo kami, Lord, ng focus, Panginoon, upang walang masayang, Panginoon, sa mga salita mo na aming mapag-aaralan sa gabi nito, Ama. At ako na iyong lingkod, Panginoon, ikaw po ang patuloy na magbigay sa akin ng karunungan, Panginoon, at ikaw ang mag-anoint, Lord, sa aking mga labi. Ano mang lalabas sa aking labi, Panginoon, ay ang mga salita lamang, Panginoon, na nanggaling sa iyo, Ama. At ang mga salitang ito, Panginoon, ay patubuin mo, Lord, sa puso po ng bawat isa sa amin, Ama. Ikaw ang
ang maghari, Panginoon. Ikaw ang mag-magnify sa gabing ito, Ama. At uwi kami, Panginoon, na punong-puno ng karunungan, Ama, na punong-puno ng pagmamahal na galing sa iyo, Ama. Purihin ka, Ama, dakilain ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, pasensya na po kung tayo po ay konting na-delay. Sabi nga po ng aking asawa, late lang tayo, pero you just keep showing up. Kaya po ang title po ng aking tuturo ngayon ay Just Keep Showing Up. Just keep showing up. Ayan po. So, ayan yung pumasahin ko ang text po natin na matatagpuan po sa Hebreo chapter 10 verse 24 to 25. Sabi po doon, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Purihin ang salita ng Panginoon. Yan. So, ang gulo na po ng mundo ngayon, no? Makikita po natin sa TV, kung ano-ano na po yung mga nangyayari sa mundo. Kung ikukumpara po natin yung buhay po nung araw, na simple lang, di ba po? Na yung mga bata, simpleng mga bato lang, nakakapag-jackstone na, masaya na, pero kung makikita po natin ngayon, ibang-iba na po ang mga gusto ng mga tao. Ang dami po nating nababalita ang mga nagbabarilan po sa TV, di ba? Mga karahasan po na naririnig natin dahil po sa mga nagkakagitgitan sa traffic, mga nasirang relasyon po dahil sa pera, mga pamilyang nawasak dahil sa mga bisyo, mga nagpakamatay dahil po sa mga problema at depresyon. At marami pa pong iba na mababalitaan po natin sa TV. Ang toxic na po ng mundo, no? Na ang dami na po nangyayari na hindi na po natin, kahit tayo, naapektuhan na rin po sa mga nangyayari sa mundo. At hindi po exempted ang mga Kristiyano po sa mga pangyayaring ito. At sa mga problema po ito. Minsan nga po, di ba, mas problemado pa rin po ang mga Kristiyano kaysa po dun sa mga hindi pa po nakakilala sa Panginoon. Dahil bukod po sa mga personal na problema po natin na kinakaharap, may mga tao pong umuusik sa atin. Mga kumukwestiyon sa pananampalataya po natin, humahamak sa atin at marami pa pong iba. Pero sa kabila po ng mga kinakaharap po natin mga problema na ito, we need to show up pa rin po, di ba? Kasi tayo po ay mga Kristiyano. Yun po yung isa sa utos sa atin ng Panginoon. We need to show up. Tulad po nung nabasa po natin kanina sa Hebreo, na huwag daw po natin kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. We need to show up. Kaya po sa gabing ito, pag-aaralin po natin kung bakit kailangan po natin mag-show up. Ano po ba yung show up? Sabi po sa Google, it means to arrive at a place, to be careful, to be clearly visible, or to support someone being present. And so, ibig sabihin po, ang showing up po pala, yun yung pagdating sa isang place, nagpapakita, visible, at dumadamay. Yun po yung pinakamagandang meaning po ng dumadamay. So, may tatlo po ako ditong lista na bakit po may mahalaga ang pag-show up po natin bilang isang Kristiyano. Una po, showing up is important because it shows faithfulness. Ito po ay nagpapakita ng pagiging faithful po natin. Ang patuloy na pagdalo sa mga gawain at paglilingkod kay Lord ay nagpapakita na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Sa kabila ng ating mga pinagdadaanan, minsan po kasi, di ba, kung titingnan po natin yung mga pinagdadaanan natin, mas madaling isang tabi po yung para kay Lord
kesa po dun sa mga bagay na makakatulong to solve our problems. Naranasan niyo na po ba yun? Yung punong-puno ka ng problema, pero a-attend ka eh. A-attend ka sa church. Pipiliin, nagtuturn yung puso mo kung ikaw ba ay a-attend o hindi. Kasi kung hindi ka a-attend, may mga problems ka na pwedeng masolusyonan. Pero, syempre, kailangan mo pa rin umattend bilang isang Kristiyano. Yung nagtuturn up po, hindi mo po alam kung ano yung pipiliin mo. Kung uunahin mo ba si Lord, o unahin mo yung problema mo, unahin mo yung negosyo mo. Example po, sa amin na lang po. Tuwing Sunday po kasi kami, yung shop po namin, sarado po. At tuwing Sunday po, yun po yung pinakamalakas ang benta. Sa lahat po ng negosyo, sa lahat po ng negosyante, alam po nila yon na ang linggo ang pinakamabenta na araw. At kami po kasi mag-asawa, nag-decide po kami na huwag po magbukas ng linggo. Kahit na alam po namin na yung kikitain namin po ng linggo ay malaking tulong sa mga expenses po namin. Pero we choose po na hindi na magbukas at unahin po yung pagsama kay Lord. Dahil para po sa amin, si Lord naman po kasi yung nagbigay ng negosyo na yun eh. Si Lord po yung nagbigay ng kabuhayan po na yun. Kaya nararapat lang po na unahin natin siya. At alam po namin na si Lord din po yung magbibigay sa amin ng paraan para masustain po namin yung pangangailangan po namin sa araw-araw. At alam niyo po, He did it po. Ginawa po yun ni Lord. He sustained us po. Dahil 1 year mahigit na po yung business namin. At hanggang ngayon po, nararamdaman pa rin po namin yung favor ni Lord sa shop po namin, sa negosyo po namin. And hanggang ngayon, sinusustain pa rin po kami ni Lord. Hindi po laging may malaking benta. Minsan po, kulang pa yung kinita namin sa expenses namin sa maghapon. Hindi po laging may mekaniko kami na pwedeng mag-support sa business namin. Pero isa lang po yung palaging mayroon. At yun po yung pagsama po ng Panginoon sa amin. At yan po yung talagang isa rin po sa pinangako sa atin ng Panginoon. Hindi lang po sa atin, kundi sa lahat sa atin. Sabi nga po sa Matthew chapter 6 verse 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ulitin ko po, sabi po doon, lahat ng bagay na ito. So why worry po, di ba? Bakit po natin uunahin ang mga bagay sa mundong ito? Kung sinabi na po ni Lord na ibibigay niya po ang lahat ng bagay na ito sa atin, kung uunahin po natin isik ang kalooban ng Panginoon. At sabi pa po ng Panginoon sa Awit chapter 32 verse 8, ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Di ba po? Ang ganda po nung verses po na ito na si Lord yung mag-aakay sa atin hanggang maka-finish po tayo sa daan po natin. Tunguhin po natin dito sa mundo ito. Siya po yung teacher natin. Siya po yung magtuturo sa atin at siya din po yung advisor natin na magbibigay sa atin ng advice kung anong gagawin po natin sa mga desisyon po natin sa buhay natin. Ano man po ang ating daanan, God is faithful, mga kapatid. Hindi niya pababayaan ang mga anak niyang sumusunod sa Kanya. Di ba sabi nga po ni David, wala pa daw po siyang nakita na lingkod ng Panginoon na naging pulubi, na malimos yung pinaghirap ng Panginoon talaga. Yung hindi niya pinagpala, na pinabayaan niya, hindi niya sinustain. Kaya po, tayong mga anak ng Panginoon, lagi tayong manahan sa Panginoon, lagi tayong kumapit sa Kanya, lagi nating tayuan yung mga pangako ng Panginoon sa atin. Dahil God is faithful, mga kapatid.
Faithful ang Panginoon sa mga pangako niya sa atin. And we just need to show up. Kailangan natin mag-show up para mapakita din natin sa Panginoon na tayo ay nagtitiwala din sa Kanya. Just show up no matter what. Sabi nga po. Amen. So, yun po yung number 1. And number 2 po, we need fellowship and encouragement. Sabi ko nga po kanina, ang toxic na po ng mundo, di ba? And as a Christian, isa po sa privilege natin ay yung mga fellowship po natin tulad po nito. God may use fellowships at mga kapatiran po natin to remind us that you are not alone. Di ba po, ang sarap po sa pakiramdam pagka nakakausap natin yung mga kapatiran natin, nakakamustahan po natin. Minsan, di ba, nalalaman po natin, ay ganito pala yung pinagdadaanan ni sister, na pag-pray natin sila, ganun po, di ba? Parang nababawasan po yung bigat na nararamdaman natin. Kung tayo man po yung merong problema, di ba? Kapag mayroon po tayo na nakakausap na kapatid natin sa Panginoon at nabibigyan po nila tayo ng payo at nakakagaan po yun ng pakiramdam. Hindi po tayo mag-isa sa mga pasanong dalag-dala po natin. Andyan po si pastor, si sister, si brother na pwede po natin makausap at mag-encourage sa atin to not give up. Hindi po accident na tayo po ang magkakasama ngayon. Kayo po yung nandiyan, kayo po yung nanonood sa FB, hindi po accident na tayo yung magkakasama ngayon. Hindi po accident na inilagay ni Lord ang tao na yan sa buhay mo. God always has purpose. Sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 28, NLT version. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Pinaglalakip-lakip ni Lord ang mga bagay para sa ikakabuti po natin, tulad ng pagkakaroon natin ng mga kapatid sa Panginoon. Regalo po yan ng Panginoon. Regalo po yan. Kakampi po natin yan, hindi po natin kaaway, sabi nga po. And you need us as I need you. Kailangan niyo po kami, ikaw mismo, kailangan niyo po kami tulad ng pangangailangan ko po sa inyo din. So, ibig sabihin, kailangan po natin ng isa't isa. Sabi nga po, nung Women's Fellowship po sa Prayer Mountain, si Pastor Puel at atay niya sa atin ito, sabi po doon, kung ikaw yung nanghihina, lumapit ka sa mga malalakas upang ikaw ay lumakas din. At kung ikaw naman ay malakas, tulungan mo ang mga kapatid mo na alam mong nanghihina. Ibig sabihin lang po nun, kung tayo po ay may mga pinagdadaanan, we have someone na handang makinig po sa atin, umalalay at magpalakas po sa atin. At huwag po natin yung sarilinin. Kasi we have someone po. Ibinigay po sa atin yan ng Panginoon. Regalo po yan sa atin ng Panginoon. At kung tayo naman po ay malakas, maging kalakasan naman po tayo ng ating kapwa. Puntahan po natin sila, kamustahin, at encourage natin na magpatuloy kay Lord. Because God can use your presence to encourage others. Magagamit po tayo ng Panginoon para ma-encourage po natin ang iba. Minsan kahit wala ka pong sabihin na-encourage mo na po sila. Presence mo pa lang, na-encourage na sila. Bakit? Kasi nararamdaman nila na they are not alone. Ganun po yun. Minsan yung simpleng samahan mo lang siya, kahit wala kang sabihin, ay malaking bagay na yun para sa mga kapatid natin. Dahil kahit wala ka mang sabihin, they feel your presence saying that they are not alone. And it means a lot po, di ba? Lalo na kapag tayo po ay dumadaan sa sobrang paghihirap, kapighatian. Yung may mga kasama ka lang po di ba? Ang laki na pong ginhawa nun sa loob natin. Dahil alam po natin na hindi tayo mag-isa. At hindi naman po talaga tayo nag-iisa. Dahil kahit wala po tayong kasama na kapatid, andyan po lagi si Lord na sumusubaybay sa atin, nagko-comfort sa atin. At maging
At ang kailangan lang po natin ay maging sensitive sa presence po ng Panginoon. Na i-acknowledge natin yung presence niya na nagko-comfort po sa atin. Isa pa po sa na-realize ko sa aking buhay Kristiyana, isa po sa pinakamahalagang bagay para sa isang Kristiyano ay yung accountability partner po. O yung pagiging accountable natin sa isa't isa. Alam nga po natin hindi tayo laging malakas po, di ba? Pero kung magiging accountable po tayo sa isa't isa, may manghina man po ay tiyak na lalakas din agad. Di ba po yung walis tingting? Yan. Pag po yun ay gamit na gamit, di ba po nalalagas yan? Kasi isa lang po yung nakabind sa kanya. Magkakasama po sila, nakakawalis sila. Nakakawalis. Mabilis ang trabaho. Kesa po sa isang tingting lang po, di ba? Pero tingnan niyo po yung walis tambo. Kahit magkakasama sila, anuman pong wasiwas mo dyan, hindi po nalalagdag basta-basta. Bakit? Naka-intertwine po kasi sila. Marami pong nakapulupot sa kanilang lubid para hindi po sila magkalas-kalas. At ganun din po tayong mga Kristiyano. Kailangan po nating maging isang tambo na talagang makikonnect po tayo sa ating kapwa. Hindi lang po dahil sa kapatid natin yan na church member natin sila. Hindi lang po sa ganun. Hindi lang po sa dahil attendee natin sila, kaya po babatiin lang nila, "Uy, sister," tas okay na po yun. Hindi po ganun. Dapat po ay maging accountable po tayo sa kanila. Ano po ba yung accountable? Yung may pakialam po tayo sa kanila. At isa po yan sa mga problema po nating mga Kristiyano. Pero kadalasan, wala po tayong pakialam sa isa't isa. Bakit? Kasi hindi po natin tinuturing na kapamilya ang isa't isa. Ang turingan lang po natin ay kapitbahay lang. Ano po ibig sabihin nun? Batian lang. Ganon, di ba? Yung kapitbahay, babatiin mo lang. Minsan, nakikichismis ka lang dyan. Pero wala ka naman talagang paki sa buhay nila. Yung parang ganon po. Wala ka talagang pakialam sa kapatid mo. At hindi po ganun yung tinuturo ng Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon ay magmahalan tayo bilang tunay na magkakapatid. Nagtutulungan, nag-aakayan, at nagtutulong-tulong para makatapos sa takbuhin pong ito. Kaya hindi po natin madama kapag may pinagdadaanan po yung ating mga kapatid. Kasi nga po, ang tingin lang po natin sa sarili natin ay walis tingting. Na anytime, pwede kang mahulog, pwede kang kumalas. Kasi isa lang po yung nag-hold. Unlike doon sa walis tambo na marami po siya. At yun po ang gusto ng Panginoon. Magkaroon po tayo ng paki sa ating mga kapatid. Yakapin po talaga natin ang ating mga kapatid. Minsan naman po, napapansin naman po natin yung ating mga kapatid. May paki nga po tayo sa kanila. Lagi natin tinatanong, "Oy sister, ba't hindi ka naka-attend last week?" Diba po? May mga ganon na lagi natin napapansin ang ating mga kapatiran. Hinahanap natin sila. Which is tama naman po. At isa din po yun sa sign na mahal po natin ang ating mga kapatid po. Pero, napansin niyo po ba? Bakit parang lalo po silang lumayo after po natin silang kausapin? Na-encounter niyo na po ba yung gano'n na kinausap mo lang, nawala na? Yung parang mga gano'n po. Lahat po tayo ay ginawa ng Diyos na unique. Yun po ang tatandaan natin. We are unique. Ibig sabihin, magkakaiba po tayo, pati rin po yung pananampalataya natin. Yung iba po sa atin, malalim na talaga sa pananampalataya. Yung iba naman po, ngayon pa lang po nagkakaroon ng pananampalataya. Yung iba naman po, lumalalim pa lang sa pananampalataya. Iba-iba po tayo ng level ng pananampalataya. At sabi din po sa Hebrews chapter 5 verse 13 to 14,
Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Hindi po magkakamukha ang ating pananampalataya, kaya maging maingat po tayo sa ating mga sinasabi. Isa po kasi sa dahilan kung bakit minsan hindi po natin na-encourage yung ating mga kapatid ay marahil dahil po sa pananalita po natin. Sa way po natin ng pananalita. Baka masyado pong matigas yung mga sinasabi po natin. Baka masyadong matigas yung pagtutuwid po natin sa kanila. Kaya hindi po nila ito ma-absorb. Hindi po nila maramdaman yung love ni Lord dun sa pagtutuwid po natin sa kanila. At minsan ay nagiging dahilan pa po ng katitisuran po ng iba. O kaya naman po ay imbes na ma-encourage, makarinig po sila ng encouragement, ang naririnig po nila sa atin ay puro chismis. Puro kwento ng ibang tao. O kaya masasamang bagay ang naririnig o nakikita nila sa atin. Kaya imbes po na ma-encourage po natin sila, na-feel discouraged po sila. Kahit hindi po natin sila i-encourage, minsan tinitingnan lang po nila kung ano yung madalas mong ikwento sa kanila eh. At dahil po dun, minsan hindi natin napapansin na di-discourage po natin sila. Kahit na po, kahit na po sinasabihan natin sila ng mga encouragement words, pero kung lagi naman po nakakarinig sila ng mga masasamang bagay galing sa atin, hindi rin po natin sila ma-encourage. Ganun po. So, we can't blame them po dahil una po sa lahat, tayo po yung nakakaalam ng tama at mali. Sabi nga po kanina, di ba? Marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama yung mga may sapat na gulang na. Tayo po yung matatagal na kay Lord. And yet, tayo pa po yung hindi makaunawa at makaintindi po sa kanila. And worse, tayo pa po ang nagiging dahilan kung bakit ayaw po na nilang magpatuloy. Kumbaga tayo po yung naging katitisuran po nila. Bakit? Dahil po hindi tayo marunong mag-ingat ng mga salitang binibitawan natin. Hindi ko po matandaan kung saan ko po narinig yun eh. Na kapag sinabi mo na yan, hindi mo na yan bababawi pa. Kung nakasugat na yan, hindi mo na yun magagamot pa. Dahil nasabi mo na yung mga salita na nasabi mo. At sabi po sa Leviticus chapter 19 verse 14, huwag ninyong mumurahin ang mga bingi at lalagyan ng katitisuran ang daraanan ng mga bulag. Matakot kayo sa Diyos. Ako si Yahweh, sabi po doon. Ibig sabihin, huwag po tayong maging stumbling blocks para po sa mga inaakay po natin na ito. Sa mga baguhan po natin na ito na unti-unti pa lang pong nakakilala sa Panginoon, unti-unti pa lang pong lumalalim sa Panginoon. Dahil one day, sisingilin po sa atin ng Panginoon ang bawat kaluluwa na naging dahilan ng hindi pagkakilala ng mga tao sa Panginoon. At ayaw naman po natin mangyari yun. Hindi po mali ang pagtutuwid dahil sabi ko nga po kanina, isa po yung sign na mahal po natin ang ating mga kapatid. Pero lagi po nating tatandaan na be gentle. Lagi po tayong maging gentle sa lahat ng ating sinasabi. Dapat po, lagi nating pinag-iisipan muna. Ito bang sasabihin natin na ito makakatulong to sa ating kapatid? Ano yung iisipin ng kapatid natin pag narinig niya itong bagay na to? Mapapapurihan ba ang Panginoon pag sinabi ko to? O magiging dahilan to para mawala ang kapatid ko na ito sa Panginoon? Hindi po natin alam kung ano ang pinagdaraanan ng ating mga kapatid. Correct them with love and courage and encouragement. Show up for them. Maging encouragement ang buhay natin para sa iba. Lalo na po sa mga kapatid nating lumalalim pa lang sa pagkakilala sa Panginoon.
and always pray for them. Because God can work through us para sa mga taong ito. Pwedeng gamitin ang buhay natin para makakilala at mas lumalim pa, mas gustuhin pa ng mga tao na kilalanin ng Panginoon. Dahil sabi nga po, di ba, ni Bishop Vivian dati, ang buhay natin ay parang bukas na Bible yan, binabasa ng tao lagi. Testimony, yun po yung mas magandang word ni Lord, yung testimony po ng buhay natin, kaysa po doon sa naririnig-rinig lang po natin, di ba? Yung napapakinggan natin. Ang pinakamaganda pong testimony ay ang buhay po natin. At maging instrumento po tayo na para ma-encourage po natin ang ibang tao. Lagi tayong maging available sa pakikinig at pagpunawa sa kanila. Maging available po tayo sa pag-intindi kung sila man po ay may pinagdaraanan. Maging available po tayo sa pakikinig sa kanila. Because God, our availability matters to God. Yun po, our availability matters to God. Kung tayo po ay nagiging available palagi sa ating mga kapatid, yun po ay chine-cherish ng Panginoon. Sabi nga po, di ba, sa salita ng Diyos, kung ano ang ginagawa mo sa kapwa mo, sa mga hamak na to, kanina daw po natin ginagawa sa Panginoon. Sabi po sa Hebreo chapter 10 verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Lagi nating palakasin ang isa't isa, lagi nating encourage ang bawat isa, at maging tayo yung maging paa nila sa tuwing sila ay nanghihina. Tayo yung maging tungkod nila sa tuwing sila ay nanghihina. At nang sa gayon ay sama-sama po tayong makatapos sa takbuhin po natin dito sa mundong ito. At one day, sama-sama din po tayong sasabihan ng Panginoon na job well done, di ba po, ng Panginoon. At pangatlo, nasa pangatlo na po tayo. We need to show up because Jesus Himself showed up for people. Marami pong stories sa Bible na mababasa po natin na nag-show up po si Jesus Christ po, di ba? Sa mga tao, sa gitna po ng kanilang paghihirap, pagdadalamhati, yung mga may sakit, tinagaling po niya, yung mga namatay, di ba? Binuhay po niya. At He is there, even if alam po niya kung ano ang gagawin sa kanya ng mga taong ito. He showed up kahit na alam niyang ipagkakanulo siya ni Judas. He showed up kahit na alam niyang ikakaila siya ni Pedro. Di ba po? Andun palagi ang Panginoon. Hindi siya nagtago. Hindi siya nagkubli. Hindi siya nagtago sa mga taong ito. Kahit alam niya kung ano yung gagawin sa kanya ng mga taong ito. Kahit alam niya na mali ang gagawin sa kanya ng mga taong ito. He showed up sa gitna ng ating mga paghihirap. Naniniwala po ba kayo dun, mga kapatid? He showed up sa gitna ng ating paghihirap. Alam niya ng Panginoon. He showed up sa gitna ng ating kapighatian. He showed up and comfort us kahit na alam niyang half-hearted tayo pagdating sa Kanya. Andiyan lagi ang Panginoon kahit na alam niya na hindi fully surrendered ang puso natin sa Kanya. He showed up and loves us kahit na mas minamahal pa natin ang mga bagay sa mundong ito kaysa sa Kanya. Kahit na inuuna pa natin ang trabaho natin, kahit inuuna pa natin ang pamilya natin, kahit inuuna pa natin ang mga hilig natin sa mundong ito, He showed up sa tuwing kailangan tayo ng Panginoon. Sa tuwing kailangan natin ang Panginoon. He showed up kahit na wala nang gustong tumayo at manindigan para sa atin. He showed up and He will always does because He loves us. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. At hindi siya mawawala sa atin. Hindi tayo lalayuan ng Panginoon.
Kaya huwag din tayong lumayo sa Panginoon. Huwag din natin layuan ang ating mga kapatid sa Panginoon. Lagi natin silang mahalin. Ipakita natin lagi sa kanila ang pagmamahal ng Panginoon. At mahalin din natin sila ng buong buo tulad ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, just keep showing up. Lagi lang tayong mag-show up sa lahat ng ating ginagawa sa Panginoon, sa ministry man yan, sa Sunday service man yan, o kahit sa pagde-devotion man yan, lagi nating uunahin ng Panginoon because si Lord nga, inuuna niya tayo eh. What more pa tayo? Sino tayo para hindi unahin ng Panginoon, di ba? Ibinigay niya ang lahat para sa atin. Ano pa yung kailangang ibigay ng Panginoon para lang unahin natin siya, di ba? Kung gayong ibinigay na ni Lord yung the best gift niya sa atin, which is yung kaligtasan natin, which is yung panghabang buhay natin, panghabang buhay na walang hanggan natin kasama ang Panginoon po, di ba? Ngayon lang po, sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord, hallelujah. Purihin ka, dakilain ka, Lord, sa iyong mga banal na salita, Panginoon, na narinig at napag-aralan namin sa gabi ito. Salamat, Lord, because you showed up, Panginoon, sa panahon na kailangan ka namin, Panginoon. Ikaw ay nariyan, Panginoon. Hindi ka nagtatago, Panginoon. Laging mo aming niyayakap, Panginoon. Sa tuwing kailangan ka namin, Panginoon. Sa tuwing kailangan namin ng karamay, Panginoon. Lagi ka nandyan, Panginoon, para kami ay damayan. Kami ay protektahan, Panginoon. Lagi ka nandyan para mahalin kami, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga paalala mo sa gabing ito, Panginoon. At Lord, turuan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maging halimbawa, Panginoon, maging buhay na patotoo, Panginoon, sa kung gaano ka kadakila, Panginoon, sa buhay po namin, Ama. At maging encouragement, Panginoon, ang buhay namin, Panginoon. At hindi kami maging katitisuran, Lord, sa buhay, Panginoon, ng mga tao na nakakakilala pa lamang sa iyo, mga. Ikaw ang patuloy na bumasag, Panginoon, ng puso po namin, Ama. We are not perfect, Panginoon, pero ikaw ay perfecto, Panginoon. Kaya, Panginoon, ikaw ang patuloy na gumabay sa amin. Ikaw ang bumago sa puso po ng bawat isa sa amin, Ama. At patawarin mo kami, Panginoon, kung kami man po ay nagkasala sa inyo, Panginoon. Kung kami man po ay naging dahilan, Panginoon, ng pagkakatisod, Panginoon, ng aming mga kapatid. Lord, patawarin niyo kami, Panginoon, at ibalik mo, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, sa iyong paanan na magamitin mo pa rin kami, Panginoon, na instrumento mo upang maakay, Panginoon, ang mga tao sa iyong paanan naman. Lord, lagi niyo po i-anoint ang mga labi po namin, Panginoon, na anumang lalabas lamang sa aming labi ay mga salita lamang, Panginoon, na nanggaling sa iyo. Mabigyan niyo kami ng wisdom, Panginoon, na pag-isipan, Lord, Ama, na aralin muna ang bawat salita, Panginoon, na lalabas sa aming labi, Panginoon. Sa gayon ay hindi kami makasugat, Lord, ng puso ng aming mga kapatid, Ama. Lord, ikaw ang nakakaalam ng laman ng puso po namin, Ama. Ikaw nakakaalam ng mga ginagawa namin, Panginoon. Kaya, Lord, tinitiwala namin sa iyo ang lahat, Panginoon. Lahat-lahat ng buhay namin, Panginoon. Ikaw ang kumilos, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa sa amin, ng bawat nakikinig, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, Ama. Salamat po, Lord, sa iyong pagmamahal, sa iyong presensya, Panginoon. At Lord, patubuin mo ang mga salitang ito sa puso po namin, Panginoon. At ikaw ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa amin, Ama. Purihin ka, Lord, dakilain ka. Ikaw ang mataas sa buhay po namin, Ama. Minamahal ka namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon sa salita niya ngayong gabi. Amen po. Na-bless po ba tayo?
keep showing up. Alam niyo po, na-remind ako nung minsan na, ako po ay may pinagdaraanan sa buhay. Ayokong dumalo. Ayokong tumugtog. Ayokong maglingkod. Yung mga may ganun tayo eh. Parang nanlulupay-pay tayo. Ayaw po nating umattend. Amen po. Lahat po tayo nagdadanas ng ganyan. Tayo po nire-remind ng Lord na magpakita ka. Magpatuloy ka. Yan. Magpatuloy po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen po. At alam niyo po, marami po akong nakita mga lingkod ng Diyos na talagang sila, alam niyo po yun, yung konti na lang lalagapak na talaga. Pero they keep showing up hanggang sila po'y naka-recover. At naglingkod sa Panginoon, lumakas ulit. Katulad din po natin. Basta attend lang po tayo. Makinig lang tayo ng salita ng Diyos. And eventually, ay lalakas po tayo. Dahil hindi po yun sa tao galing. Galing po yun sa ating Diyos. Sige po, tayo po yung muling manalangin. Ama, salamat po sa iyong mga salita na siyang patuloy na nagpapalakas sa amin. Hindi biro, Panginoon, ang buhay namin dito sa mundo, Panginoon. Ngunit salamat dahil ang katatagan, ang kalakasan, Panginoon, ang tibay ng pananampalataya ay nagmumula sa iyo, dakilang Diyos. At sa akin pong mga kapatid, aking dalangin, na patuloy mo po kaming palakasin, Panginoon, at bigyan ng sigla sa amin pong paglilingkod sa iyo, pagpapatuloy sa amin pong buhay Kristiyano. Purihin ka, Ama, at sa lingkod mo pong ginamit sa gabi na ito, pagpalain mo po siya, ang kanyang buong pamilya, Panginoon, at patuloy ka pong magliwanag sa buhay niya. Marami pa siya, Lord, na mga encouragement, Lord God, na maisasalita, Panginoon, sa buhay ng mga tao. Sa iyo lamang, Ama, ang katagumpayan ng gawain na ito, ingatan mo rin po kami sa aming pag-uwi, Lord God. Purihin ka, Ama, duwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige pa, tayo pong lahat at tumayo. Handa na po ba tayo muling magpuri sa ating Diyos? Purihin po ang ating Diyos na makapangyarihan. Amen po. Sige po, minsan pa awitan natin ang ating dakilang Diyos.